Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking tanong. Tama ba ang grammar structure ng underlined part sa question? Do you have any idea when will she come back? Yes or no? No, hindi ito tama. At bakit hindi? Dahil ito ay isang indirect speech type na tanong. Sa indirect speech type na tanong, ito ang magiging forma. Ang question na yes or no type gaya nito, do you have any idea? Can you tell me? Will you please explain? Do you know? Ay susundan ng information questions gaya nito. When will she come back? Where does she live? What is she doing? Why did she go away? Pero mag-iiba ang structure gaya nito. Ang kasunod na information question, hindi na question ang forma na mauuna ang helping verb before sa subject. Ang ginamit na modals or be verbs na helping verb, susunod na sa subject. Do you have any idea when she will come back? Hindi na when will she. Do you have any idea what she is doing? Hindi na what is she doing. At ang mga helping verbs sa simple present at simple past tense, kaya ng does at did, hindi na gagamitin. At gagawin ng simple present or past form ang main verb without helping verb. Gaya nito, do you have any idea where she lives? Hindi na where does she live. Do you have any idea why she went away? Hindi na why did she go away. Ikikeep natin ang question format sa first part. Gaya ng do you have any idea? Helping verb na do ang mauuna, tapos susunod ang subject na you. Dahil ito ay isang indirect question, a yes or no type of question. At ito yung part na to ang nagpapakita sa type ng tanong. The same sa can you tell me? Mauuna ang helping verb na can, susunod ang subject. Ito rin, will you please explain? Mauuna ang helping verb na will, tapos follow ang subject. Ganon din ang do you know. Una ang helping verb na do, tapos follow yung subject. Bakit naman tayo gagamit ng indirect question? To be more polite. To be more polite sa pagtatanong dahil minsan may mga sitwasyon na hindi tayo makakapagtanong directly or casually. Lalo na kapag di tayo masyadong close sa pagtatanungan natin. Minsan awkward ang direktang pagtatanong. Minsan nakaka-offend pa. Lalo na't sasabayan natin ng casual lang na tono. Ito lang tandaan natin, kung simple past tense, ang second part ng question, hindi na gagamitin ang helping verb na did. Kung simple present tense ito, hindi na gagamitin ang helping verb na does or do. Kung gumagamit ito ng be verb as helping verb, gamitin ito after sa subject nito. Kung modal verb naman ang helping verb nito, gaya ng will, gamitin rin ito after sa subject nito. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video nito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn na rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!